Unlocking the secrets of squad combat, formations at movement techniques explained. Pag-unlock sa mga sikreto ng squad combat, mga formasyon at mga pamamaraan sa paggalaw. Sa larangan ng digmaan, ang lupain ay higit pa sa dumi at mga puno, ito ay isang chessboard kung saan ang diskarte at taktika ay nagbabanggaan. Ang pag-unawa sa mga tabas nito, ang mga nakatagong panganib nito, at ang mga tactical na pakinabang nito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ngayon, binibigyan ka namin ng kaalaman upang makabisado ang larangan ng digmaan, tuklasin ang mga kritikal na kasanayan ng mga pormasayon ng labanan, mga diskarte sa paggalaw, at pagsusuri sa lupain. Pag-usapan natin kung paano gumagalaw ang mga fire team sa larangan ng digmaan. Ang mga pormasayon at diskarte na iyong ginagamit ay depende sa lupain, ang posibilidad na makaharap ang kaaway, at kung gaano kabilis kailangan mong lumipat. Ang iyong pinuno ng pangkat at mga pinuno ng pangkat ay gagawa ng mga desisyong ito batay sa isang masusing pagtatasa ng sitwasyon. Fire Team Formations. Mga formasayon ng Fire Team. Tandaan, sa anumang kilusan ng Fire Team, laging nasa unahan ang mga pinuno. Nagbibigay daan ito sa kanila na manguna sa pamamagitan ng halimbawa at tinitiyak na makikita at masusunod ng lahat ang kanilang mga utos. Isipin ang mga Spartans sa Thermopylae, kung saan nakipaglaban ang mga hari at general kasama ng kanilang mga sundalo, na nagbibigay inspirasyon sa kanila ng kanilang tapang at pamumuno. Mayroong dalawang pangunahing pagbuo ng koponan ng sunog. Isa, wedge. Ang wedge ay ang go-to formation para sa bukas na lupain. Nag-aalok ito ng ilang mga pakinabang, madali itong kontrolin at nagbibigay ng mahusay na all-around na seguridad, na nagbibigay daan sa team na mabilis na tumugon sa mga banta mula sa anumang direksyon. Isa rin itong flexible formation, na nagbibigay daan para sa mabilis na pagsasaayos batay sa kapaligiran. Isipin ang isang kawan ng mga ibon na lumilipad sa isang V-formation, nagbabago ng direksyon at umaangkop sa mga alon ng hangin. Gayunpaman, ang wedge formation ay maaaring maging mahirap na mapanatili sa magaspang na lupain o mababang visibility, at ang pagitan ng mga sundalo ay maaaring kailangang bawasan para sa mas mahusay na kontrol. 2. File. Kapag masikip ang lupain, tulad ng sa masukal na gubat o urban na lugar, ang pagbuo ng file ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian. Ito ang pinakamadaling pormasayon na kontrolin, na ginagawa itong perpekto para sa pag-navigate sa mga makitid na espasyo o pagpapanatili ng visual contact sa limitadong visibility. Isipin ang isang grupo ng mga gerilyang Pilipino na gumagalaw sa isang makitid na daanan ng bundok, isa sa likod ng isa, upang maiwasan ang pagtuklas. Ang pagbubuo ng file ay inuuna ang seguridad sa mga gilid, dahil doon ang mga banta ay malamang na nagmumula sa mga nakakulong na espasyo. Gayunpaman, sinasakripisyo nito ang flexibility at firepower kumpara sa wedge, dahil mas mahirap na mabilis na lumipat sa posisyon ng pagpapaputok sa lahat ng direksyon. Ang pag-unawa sa mga pormasyong ito at ang kanilang mga kalakasan at kahinaan ay mahalaga para sa epektibong paggalaw ng pangkat ng sunog. Sa pamamagitan ng pag-angkop sa lupain at sitwasyon, maaari mong i-maximize ang kakayahan ng iyong squad na magmaniobra, makipag-ugnayan sa kaaway, at makamit ang iyong mga layunin sa misyon. Squad Formations. Mga formasayon ng squad. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga squad formations, na kung saan ay ang mga partikular na paraan na inaayos mo ang iyong sarili sa larangan ng digmaan. Ang formasayon na iyong ginagamit ay depende sa misyon, terrain, at posibilidad ng pakikipag-ugnayan ng kaaway. Nasa iyong pinuno ng squad na pumili ng pinakamahusay na formasayon para sa sitwasyon, na tinitimbang ang pangangailangan para sa firepower, kakayahang magamit, at seguridad. Squad formations, mga formasayon ng squad, column, line, at file. Isa, squad column, column ng squad, ito ang pinakakaraniwang formasayon, lalo na sa bukas na lupain. Isipin ang isang grupo ng mga sundalo na nagmamarcha sa dalawang magkatulad na linya, tulad ng isang Romanong legion na gumagalaw. Ang column ng squad ay nagbibigay daan para sa mahusay na pagpapakalat, ibig sabihin ay sapat na ang pagkakalat mo upang maiwasan ang pagiging madaling target. Ginagawa rin itong madaling kontrolin ng squad at mabilis na maniobra sa iba't ibang posisyon. Gayunpaman, ang firepower sa harap ay limitado sa pormasayon na ito. 2.
Squad line, kung kailangan mong i-maximize ang iyong firepower sa harap, ang squad line ang iyong go-to formation. Isipin ang isang hanay ng mga rifleman na nakatayong magkabalikat, tulad ng mga iconic na larawan ng World War I trench warfare. Ang pormasayon na ito ay perpekto para sa pag-atake o pagtatanggol sa isang nakapirming posisyon, ngunit isinakripisyo nito ang kadaliang mapakilos at iniiwan ang iyong mga gilid at likuran na mahina. 3. Squad file, kapag nagna-navigate sa mga siksik na halaman o mga lugar na may limitadong visibility, ang squad file ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Isipin ang isang grupo ng Filipino Scout Rangers na palihim na gumagalaw sa isang gubat, isa sa likod ng isa. Ang pormasyong ito ang pinakamadaling kontrolin, ngunit ito ang pinakamahirap na maniobrahin at nag-aalok ng pinakamababang halaga ng seguridad. Isama natin ito sa mga kalamangan at kahinaan ng bawat pagbuo. Squad column, column ng squad, mabuti para sa bukas na lupain, madaling kontrolin, mahusay na pagpapakalat, pinapadali ang pagmaniobra. Gayunpaman, nag-aalok ito ng limitadong firepower sa harap. Squad line, pinamaximize ang firepower sa harap ngunit isinakripisyo ang kadaliang mapakilos at nag-iiwan sa mga gilid at likuran na mahina. Squad file, tamang-tama para sa malapit na lupain at limitadong visibility, madaling kontrolin. Gayunpaman, ito ang pinakamahirap na pagmaniobra at nag-aalok ng pinakamababang halaga ng seguridad. Tandaan, ang pagpili ng tamang pormasayon ay mahalaga para sa tagumpay ng iyong misyon. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagbalanse ng firepower, kadaliang mapakilos, at seguridad upang mabigyan ang iyong squad ng pinakamahusay na posibleng kalamangan sa larangan ng digmaan. Talakayin natin ang mga diskarte sa paggalaw, ang mga pamamaraan na ginagamit upang mag-navigate sa larangan ng digmaan habang pinapaliit ang panganib at pina-maximize ang pagiging epektibo. Movement techniques, traveling overwatch, and bounding overwatch. Ang diskarteng pipiliin mo ay depende sa posibilidad ng pakikipag-ugnay ng kaaway at ang pangangailangan para sa bilis. Ang bawat diskarte ay nag-aalok ng iba't ibang mga pakinabang sa mga tuntunin ng kontrol, pagpapakalat, bilis, at seguridad. Traveling, ginagamit kapag ang pakikipag-ugnayan sa kaaway ay hindi malamang. Ito ang pinakamabilis na pamamaraan, ngunit nag-aalok ito ng hindi bababa sa seguridad. Isipin ang isang grupo ng mga sundalo na nagmamarcha sa isang column formation sa bukas na lupain, tiwala na ang kaaway ay wala sa malapit. Traveling overwatch, nagtatrabaho kapag posible ang pakikipag-ugnayan sa kaaway. Ang diskarteng ito ay nagsasangkot ng isang koponan ng sunog na nagbibigay ng overwatch, na sumasaklaw sa apoy, habang ang iba ay gumagalaw. Ito ay mas mabagal kaysa sa paglalakbay, ngunit nag-aalok ito ng higit na seguridad sa pamamagitan ng pagtiyak na kahit isang koponan ay laging handang sakupin ang kaaway. Bounding overwatch, ginagamit kapag inaasahan ang pakikipag-ugnayan sa kaaway. Kasama sa diskarteng ito ang paglipat ng isang koponan habang ang isa ay nagbibigay ng overwatch, pagkatapos ay lumipat ng mga tungkulin. Ito ang pinakamabagal na pamamaraan ngunit nag-aalok ng pinakamaraming seguridad, dahil pinapayagan ito ang squad na lumipat sa mga mapanganib na lugar habang pinapaliit ang pagkakalantad sa apoy ng kaaway. Sa lahat ng mga diskarte sa paggalaw, mahalaga ang komunikasyon at visual contact. Dapat makita ng mga sundalo ang kanilang mga pinuno ng pangkat, at dapat makita ng mga pinuno ng squad ang kanilang mga pinuno ng pangkat ng bumbero. Ang mga senadoryas ng kamay at iba pang mga diberbal na pahiwatig ay kadalasang ginagamit upang mapanatili ang kontrol at maiwasan ang pagtuklas ng kaaway. Actions at danger areas. Mga aksyon sa mga lugar ng panganib. Ang danger area ay anumang lokasyon kung saan ang squad ay mahina sa pagmamasid o sunog ng kaaway. Ang mga lugar na ito ay maaaring mga open field, kalsada, o tuktok ng burol. Kapag nakatagpo ng isang mapanganib na lugar, ang pangkat ay dapat natasahin ang panganib at magpasya kung iiwasan ito, mabilis na tumawid, o gumawa ng mas maingat na diskarte. Tandaan, ang mga diskarte sa paggalaw ay hindi mga nakapirming pormasayon. Ang mga ito ay mga flexible na estratehiya na maaaring iakma sa partikular na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga diskarteng ito at sa kanilang mga kalamangan at kahinaan, maaari kang gumawa ng matalinong mga pagpapasya sa larangan ng digmaan at dagdagan ang mga pagkakataon ng iyong pangkat na magtagumpay.
Crossing danger areas. Pagtawid sa mga lugar ng panganib. Ang pinuno ng squad ay nagpapasya kung paano tatawid sa isang mapanganib na lugar batay sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang mga hadlang sa oras, ang laki ng squad at ang lugar ng panganib mismo, ang mga magagamit na lugar ng apoy, at ang antas ng seguridad na maaari nilang ibigay. Narito ang ilang halimbawa ng mga lugar na may panganib at mga diskarte sa pagtawid sa kanila. Open areas, ang pagtatago ay susi. Gamitin ang lupain sa iyong kalamangan, mabilis na gumagalaw sa pinakamaikling na kalantad na distansya. Noong labanan sa Mogadishu noong 1993, ginamit ng mga milisya ng Somali ang kanilang kaalaman sa kalupaan sa Kalunsuran para tambangan ang mga puwersa ng US sa mga bukas na lansangan, na itinatampok ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano at pagpapatupad kapag tumatawid sa mga nakalantad na lugar. Linear danger areas, roads and trails, subukang tumawid sa isang liko, makitid na punto, o mababang lupa upang mabawasan ang pagkakalantad. Villages, iwasan ang mga nayon kung maaari, lalo na kung maaaring ginagamit sila ng kaaway bilang takip. Kung kailangan mong dumaan, gawin ito ng tahimik at iwasang maakit ang atensyon. Enemy positions, mga posisyon ng kaaway, maging mas mapagbantay para sa mga tripwire at iba pang babala na device. Sa Marawi Siege, hinarap ng tropa ng Pilipinas ang hamon ng pag-navigate sa mga urban na lugar na puno ng mga IED at booby traps na iniwan ng mga terorista. Fields of IEDs, mga field ng IED, ay bypass ang mga lugar na ito kung maaari, kahit na nangangahulugan ito ng mas mahabang ruta. Kung kailangan mong i-clear ang isang landas, gawin ito ng may matinding pag-iingat at espesyal na kagamitan. Mga stream, pumili ng makitid na mga punto na may magandang pagkakatago sa magkabilang panig. Wire obstacles, iwasan ang mga hadlang sa kawad kung kaya mo, dahil maaaring natakpan sila ng kalaban ng pagmamasid at apoy. Crossing large open areas. Kung hindi mo maiiwasan ang isang malaking bukas na lugar, gumamit ng kombinasyon ng Overwatch sa paglalakbay at mga diskarte sa Overwatch sa pagbound. Kabilang dito ang isang team na nagbibigay ng cover fire habang ang iba ay gumagalaw, pagkatapos ay lumipat ng mga tungkulin. Binibigyang daan ka nitong kumilos ng mabilis habang pinapanatili ang antas ng seguridad. Crossing small open areas. Para sa mas maliliit na bukas na lugar, mayroon kang dalawang opsyon. Paraan ng detour bypass, lumiko ng 90 degree at lumipat sa bukas na lugar, pagkatapos ay ipagpatuloy ang iyong orihinal na direksyon. Pag-contouring, lumipat sa mga gilid ng bukas na lugar, gamit ang lupain at mga halaman bilang takip. Tandaan, ang pinakamahusay na paraan upang tumawid sa isang mapanganib na lugar ay nakasalalay sa partikular na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagtatasa sa mga panganib, pagpaplano ng mabuti, at pagsasagawa ng iyong plano ng may katumpakan, masisiguro mo ang kaligtasan ng iyong squad at makamit ang iyong mga layunin sa misyon. Talakayin natin ang isang partikular na hamon sa paggalaw, pagtawid sa linear danger areas, LDA's letter. Ito ang mga lugar tulad ng mga kalsada, daanan, o batis kung saan ang iyong squad ay nalantad sa pagmamasid at sunog ng kaaway. Ang pagtawid sa isang LDA ay nangangailangan ng isang mahusay na coordinated na plano upang mabawasan ang panganib at matiyak ang kaligtasan ng squad. Crossing linear danger areas, LDA. Tandaan, ang susi ay tumawid ng mabilis at tahimik. Ang mas kaunting oras na ginugugol mo sa bukas, mas mahina ka. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay sa kung paano ligtas na tumawid sa isang LDA. 1. Danger Area Identification. Pagkilala sa lugar ng panganib, huminto ang pointman at senyales ng pagkakaroon ng isang mapanganib na lugar. 2. Leaders Reconnaissance. Pag-reconnaissance ng leader, sumusulong ang pinuno ng squad upang kumpirmahin ang lugar ng panganib at pipili ng angkop na tawiran, mga rally point, at mga posisyon sa seguridad. 3. Positioning Security. Seguridad sa pagpoposisyon. Ipinoposisyon ng pinuno ng squad ang mga malapit na elemento ng seguridad upang magbigay ng maagang babala at pabalat para sa pagtawid. Ang natitira sa pangkat ay nag-aayos upang mapanatili ang 360 degree na seguridad. 4. Clearing the far side. Ang lead fire team ay tumatawid sa LDA at nililimas ang malayong bahagi, tinitiyak na ligtas ito para sa natitirang bahagi ng squad. Isipin ang mga Gurkha sa Falklands War,
na ginamit ang kanilang kadalubhasaan sa reconnaissance at patrolling upang matiyak ang mga pangunahing layunin bago dumating ang pangunahing puwersa. 5. Establishing an observation post, OP. Pagtatatag ng observation post, OP, ang malayong panig na pangkat ng seguridad ay nagse-set up ng isang OP upang subaybayan ang lugar at magbigay ng maagang babala sa anumang mga banta. 6. Verifying the op and crossing. Pag-verify ng op at pagtawid, ang pinuno ng squad ay tumawid sa malayong bahagi, kinukumpirma ang lokasyon ng op, at pagkatapos ay sinenyasan ang natitirang pangkat na tumawid. 7. Replacing the squad leader. Pagpapalit sa pinuno ng squad, nagpapadala ang leader ng koponan ng trail ng isang sundalo upang palitan ang pinuno ng squad sa tawiran, na tinitiyak na laging nandyan ang isang tao upang gabayan ang iba pang pangkat. 8. Trail team leader crosses. Tumawid ang leader ng koponan ng trail, ang pinuno ng koponan ng trail ay tumatawid sa LDA at nag-uugnay sa kanilang miyembro ng koponan sa malayong bahagi. 9. Near side security crosses, ang malapit side na mga elemento ng seguridad ay tumatawid sa LDA at sumali sa iba pang squad. 10. Continuing the mission, pagpapatuloy ng misyon, kinukumpirma ng pinuno ng squad na ang lahat ay nakatawid ng ligtas at pagkatapos ay pinamumunuan ng squad upang ipagpatuloy ang misyon. Enemy contact at danger areas. Kung makasalubong ng squad ang kalaban habang tumatawid sa isang mapanganib na lugar, agad itong nagsasagawa ng reaksyon para makipag-ugnayan sa battle drill. Kabilang dito ang pagtatakip, pagbabalik ng putok, at pagmamaniobra upang makakuha ng tactical na kalamangan. Security during movement. Upang mapahusay ang seguridad sa panahon ng paggalaw, palaging gamitin ang wastong pormasayon at pamamaraan, kumilos ng mabilis ngunit maingat, gumamit ng takip at pagtatago, at panatilihin ang ingay at banayad na disiplina. Ang mga ito ay mahahalagang kasanayan para sa pag-iwas sa pagtuklas at pagliit ng panganib sa anumang kapaligiran ng labanan. Talakayin natin kung paano iaangkop ang ating mga diskarte sa paggalaw para sa mga kondisyong mababa ang visibility, gaya ng gabi o makapal na fog. Sa mga sitwasyong ito, dapat panatilihin ng squad ang pagiging epektibo nito habang inuuna ang stealth at seguridad. Movement during limited visibility. Paggalaw sa panahon ng limitadong visibility. Nalalapat pa rin ang mga batayan ng paggalaw sa araw, ngunit may ilang mahahalagang pagsasaayos. Ang pagpapanatili ng kontrol, pag-navigate, at seguridad ay pinakamahalaga sa mga kondisyon na mababa ang kakayahang makita. Control. Upang mapanatili ang kontrol sa pangkat, ang mga pinuno ay kailangang gumamit ng mga night vision device, NVDs, magbigay ng mga pangunahing tauhan ng mga NVD upang pahusayin ang kanilang kaalaman sa sitwasyon at mga kakayahan sa paggawa ng desisyon. Move closer to the front, dapat iposisyon ng mga lider ang kanilang sarili na mas malapit sa harapan ng formation para mas mag-abayan ng squad at mag-react sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Bawasan ang bilis, ang paglipat ng mas mabagal ay nagbibigay daan para sa mas maingat na pagmamasid at binabawasan ang panganib ng mga aksidente o pagtuklas ng kaaway. Gumamit ng luminous tape, ang paglalagay ng maliliit na strip ng luminous tape sa mga helmet, backpack, o uniforme ay makakatulong na mapanatili ang visual contact sa pagitan ng mga miyembro ng squad. Bawasan ang mga pagitan, bawasan ang distansya sa pagitan ng mga sundalo at mga fire team upang mapanatili ang pagkakaisa at maiwasan ang paghihiwalay. Magsagawa ng mga regular na headcount, tiyakin ang pananagutan at maiwasan ang sinuman na mawala. Navigation. Ang pag-navigate sa mababang visibility ay nangangailangan ng paggamit ng iba't ibang paraan. Terrain Association, gumamit ng mga nakikilalang feature ng terrain tulad ng mga burol, ilog, o kalsada bilang mga reference point. Dead reckoning, subaybayan ang iyong mga paggalaw gamit ang isang compass at mga tinansyang distansya. Parallel route. Parallel na ruta, sundin ang isang ruta na parallel sa isang kilalang tampok, tulad ng isang kalsada o stream, upang mapanatili ang isang pangkalahatang direksyon. Guides, mga gabay, gumamit ng mga gabay, pagmamarka, o paunang itinatag na mga ruta upang tumulong sa pag-navigate. GPS, gumamit ng mga GPS device para sa tumpak na pagpoposisyon kapag available. Security, seguridad. Napakahalaga ng stealth at seguridad sa mga paggalaw sa gabi. Upang mabawasan ang pagtuklas, ang mga squad ay dapat na
Designate a pointman and navigator, magtalaga ng pointman at navigator. Ang pointman ay nangunguna sa daan at tumutuon sa pagpapanatili ng pagiging alerto, habang ang pinuno ng elemento ng lead ay nakatuon sa pag-navigate. Isipin ang mga tribong Pashtun sa Afghanistan, na kilala sa kanilang kakayahang mag-navigate sa masungit na lupain sa kadiliman. Maintain noise and light discipline, iwasan ang paninigarilyo, pakikipag-usap ng malakas, o paggamit ng mga flashlight. Observe radio silence, gumamit lamang ng mga radyo kapag talagang kinakailangan at may kaunting transmission. Camouflage, gamitin ang camouflage upang makihalubilo sa kapaligiran at maiwasan ang pagdetect ng kaaway o NVDs. Use terrain, lumipat sa mga tinakpan at tagong ruta upang mabawasan ang pagkakalantad sa pagmamasid ng kaaway. Make frequent listening halts, ay pause ng regular upang makinig para sa anumang mga palatandaan ng aktibidad ng kaaway. Other movement techniques. Bilang karagdagan sa mga karaniwang diskarte sa paggalaw, maaari ding gumamit ang mga sundalo ng mga individual na diskarte sa paggalaw tulad ng mataas at mababang pag-crawl, maikling pagmamadali, paglalakad sa gabi, at pag-stalk sa gabi. Ang mga diskarteng ito ay mahalaga para sa malapitang labanan at mga misyon ng paglusot. Movement by water. Kapag tumatawid sa mga hadlang sa tubig, ang mga squad ay dapat mag-ingat. Dapat tukuyin ng mga pinuno ang mahihina o hindi lumangoy at ipares sila sa malalakas na manlalangoy. Kung ang mga bangka ay magagamit, ang tactical na integridad at pagiging sapat sa sarili ay dapat na mapanatili, na may mga pangunahing tauhan at kagamitan na ibinahagi ng pantay-pantay. Kung walang mga bangka, maaaring gumamit ng mga alternatibong pamamaraan tulad ng poncho raft o rope bridge. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito para sa paggalaw sa limitadong visibility, masisiguro mo ang kakayahan ng iyong squad na gumana ng epektibo sa anumang kapaligiran, araw o gabi. Talakayin natin ang ilang Standard Operating Procedures, SOPs, para sa paggalaw. Mahahalagang alituntunin na susundin ng iyong squad sa larangan ng digmaan maliban kung ang iyong mga pinuno ay magpasya na iakma ang mga ito batay sa mga partikular na pangyayari. Movement SOPs. 1. Formation. Ang iyong mga leader ay pipili ng isang formation batay sa mga salik tulad ng terrain, presensya ng kaaway, at mga kinakailangan sa misyon. Para sa mga fire team, ang wedge ay ang default na pagbuo sa open terrain, habang ang file ay ginagamit sa malapitan o limitadong visibility. Para sa squad, ang column formation ay karaniwang gin-osto, maliban kung ang sitwasyon ay nangangailangan ng isang linya o file formation. 2. Movement techniques. Ang pagpili ng pamamaraan ng paggalaw ay nakasalalay din sa posibilidad ng pakikipag-ugnayan ng kaaway. Kung malabong makipag-ugnayan, gagamitin mo ang diskarte sa paglalakbay. Kung posible ang pakikipag-ugnayan, lilipat ka sa Overwatch sa paglalakbay, na may isang fireteam na nagbibigay ng takip habang ang isa ay gumagalaw. Kung malapit ng makipag-ugnayan, gagamit ka ng bounding Overwatch, kung saan ang dalawang koponan ay nagpapalit sa pagitan ng paglipat at pagbibigay ng takip. 3. Actions at halts. Sa tuwing humihinto ang squad, kahit saglit, dapat na maitatag ang seguridad. Para sa maikling paghinto, 30 segundo o mas maikli, ang mga sundalo ay nakaluhod na posisyon at sinasaklaw ang kanilang mga nakatalagang sektor. Para sa mas mahabang paghinto, ang isang buong 360 degree na perimeter ay itinayo, kung saan ang mga sundalo ay nakahandusay na posisyon para sa mas mahusay na pagtatago at proteksyon. 4. Actions on contact. Kung ang squad ay nakipag-ugnayan sa kaaway, agad itong nagsasagawa ng naangkop na battle drill. Ang mga drill na ito ay mga paunang na-rehearse na aksyon na idinisenyo upang tumugon ng mabilis at epektibo sa pakikipag-ugnayan ng kaaway, ito man ay isang ambush, isang pagkakataong makatagpo, o isang nakaplanong pag-atake. Alalahanin ang labanan sa Marawi, kung saan ginamit ng mga sundalo at marino ng Pilipinas ang mahusay na pagsasanay sa labanan upang linisin ang mga gusali at neutralize ang mga banta ng terorista sa labanan sa Kalunsuran. Tandaan, ito ay mga standard operating procedure lamang. Sa mga totoong sitwasyon, maaaring kailanganin ng iyong mga pinuno na umangkop at mag-improvise batay sa mga partikular na hamon na iyong kinakaharap. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga SOP na ito at sa pangangatwiran sa likod ng mga ito, mas magiging handa ka para gumawa ng mabilis na mga desisyon at kumilos ng epektibo sa larangan ng digmaan.
Nakakuha ka na ngayon ng isang tactical na gilid, nauunawaan kung paano gumalaw, maniobra, at mag-navigate sa mga komplikado ng larangan ng digmaan. Tandaan, ang mga kasanayang ito ay hindi lamang tungkol sa mga pormasayon at mapa, ang mga ito ay tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama, kakayahang umangkop, at ang hindi natitinag na pangako sa tagumpay ng misyon. Kaya't magsanay ng mabuti, manatiling mapagbantay, at laging tandaan, sa larangan ng digmaan, ang kaalaman ang iyong pinakamakapangyarihang sandata.